Hi! Magandang hapon sa lahat. Magandang gabi sa ibang bansa. So, sa bidyong ito ay may sasabihin po akong update sa isang online teaching na in-applyan ko before noong last April, last March, last February. Na-launch ako nung last February and then na-launch ako ng February 29, nag-open slot ako ng March 1 after my NTC demo. So, I would like to share my experiences that time before since matagal akong hindi nakapag-update. So, tara na, let's go! Natatandaan ko nung March 7, nag-upload ako ng video about 5-1 Talk kung paano yung mga step-by-step process na gagawin pag nag-a-apply ka sa 5-1 Talk company. And nung March 20, nag-upload din ako ng pangalawang vlog ko which is yung update ko sa King pagtuturo. But, nung second vlog ko, update ko nun is wala pa akong booking that time, March 20 yun. And, of course, yun na nga. So, ito na yung pag-uusapan natin ngayon, updates and share ko lang yung aking experience about sa company ng 5-1 Talk. Handa ka na ba? Tara! Okay, so latest update ngayon, today is May 21. Nung time na yon, March 20 until April, nawalan po ako ng gana about sa 5-1 Talk. Kasi, of course, sabi na nga naman nila, hindi ka agad magkaka-bookings, ganun-ganon. Pero, palagi kasing open yung desktop ko. Meron din ako nagko-call center nung time na yon kasi nag-open slot din ako until 1 a.m. until 4 a.m. Minsan, umabot pa nga ng 5:30 p.m. 5:30 a.m. nung time na yun. And then, nawalan ako ng gana kasi parang 2 months na siya or magto 2 months na siya, wala pa din akong bookings nun. And lagi akong nag-inquire sa amin, sa mga coaches and all, sa mga matataas yung mga role nila sa 5-1 Talk. Lagi akong nagme-message sa kanila, tapos palagi nilang sinasabi na magre-review lang, i-review nila yung my page ko, and then ganun-ganon. Tapos walang reply, tapos nag-attend naman ako ng trainings, ng webinars, ng ganon. Tsaka wala pa rin, hindi pa rin ako nakapag-estudyante kahit isa. Tsaka nag-invest na ako ng tarpaulin and shirt, tapos nag-lanyard na din ako. Marami na akong medyo 500 plus na ata yung gastos ko. Tsaka number 1 is yung kuryente, mataas yung bill ng kuryente namin. Kaya nawo-worry na din ako. Kaya ang naisip ko nun is parang bibitaw na ako or mag-quit na lang ako sa online teaching na yun. Hindi ko close yung slots ko. Hinayaan ko lang yun. Tsaka minsan ina-open ko naman din yun. pero, kahit ganun yun, hindi po siya nagkaka-bookings until April 15 onwards. Hindi po talaga siya nagkaka-bookings. Marami na akong message sa coaches and all, sa trainers, ganun. Nga bakit hindi pa ako nagkaka-bookings that time? So, ayun, hinayaan ko na lang. Feel ko mag-quit na lang siguro ako kasi wala na talagang pag-asa yun. And then, after that, mga last week ng April, tininan ko ulit yung my page ko, yung website, or tinanin ko agad yung my page ko kung may bookings. And then after that, April 20 plus, siguro yun, nakalimutan ko yung date kung kailan ako nagka-booking first time. Nagka-booking ako first time, 3 students yun. Pero hindi ko alam na may student pala ako kasi nga, plan ko, mag-quit na talaga ako. And after that, inopen ko, like, hala, na-shock ako na, sabi ko, hala, ba't ganun? Ngayon pa talaga pag di ko na nababantayan yung ko, wala na akong pakialam ganun. Wala na talaga. After nun, 3 student yung nag-book sa akin. First 3 yun sila nung April last week. Tapos, akalain mo nga naman, nagantay ako ng March 1, tas April last week siya. May nag-book sa akin, 3 pa talaga. Tas absent pa ako, hindi ako dumating, hindi ako sumipot kasi hindi ko naman talaga alam kung may estudyante ako dumating kasi plan ko na talaga mag-quit na talaga ako sa company or sa pagiging ESL. Kasi yun yung nangyari sa akin. And then after nun, nalaman ko na may 3 students bookings pala ako. Tapos absent pa ako. Sabi nila, I need to attend a no notification training na dun, mabubuksan ulit yung account ko. Kasi after sa 3 students na absent ko, na-lock yung account ko. Di ako makakapag-open slot.
tsaka walang bookings talaga. So, trinay ko na mag-attend ng no notification absence training nung time na yon. Tapos, after nun, katapos ko mamatay ng training na yun na 1 hour and 30 minutes, after nun, mga ilang oras na open din yung account ko. Kaya nag-try ako ng nag-open slot ulit. That was May, I think. Ngayong buwan na to, May. And then after that, nag-open slot ako, nag-open, and everyday ako nag-check ng slot ko kung may nag-book ba talaga. Kasi gusto ko talaga maka-experience na magturo. Kasi I love teaching. Charot! I love teaching nga ba? May 6, nagka-booking ako ulit at saka 8 slots yung inopen ko, which is yung peak hours nila. 8 slots yun and 6 p.m. until 9:30 p.m. Peak hours nila yun. Kaya all in all, 8 slots po siya. And then after nun, puno po yung slots ko until May 6 to May 9. Puno po yung slots ko that time. Happy ako nun kasi full yung slots ko and first time ko yung magtuturo. And not first time kasi nakapagturo na ako ng ibang country, like ibang ESL company sa Cebu City. But parang na-excite ako ulit kasi magtuturo naman ako ng iba't ibang klaseng mga estudyante, like overseas kasi ako. May magbubuk sa akin ng Saudi Arabia, Thailand, Malaysia, basta over the world, char. Hindi lang China. Kasi meron sila dito sa 5-1 Talk, meron silang domestic and international or overseas. Kasi pag domestic lang, China lang talaga. Chinese student lang talaga yung tuturuan mo. Walang Saudi, walang Thailand, walang Taiwan, walang ganun. Kaya ako, nakaka-encounter talaga ako ng mga Malaysian students, Taiwan students, Thailand, Saudi Arabia. Pero most of the time, yung estudyante ko is China and Saudi Arabia. Minsan lang yung Taiwan and Thailand and Malaysia. And yung time na yun, nagaganahan ako kasi, wow, ang punong-puno ko, full slots ako that time. Ayun, so, after 4 days, on my 5th day and 6th day, doon ako nawalan ng gana again. Kasi, sa lugar namin dito sa Mindanao, usong brownout yung mababrownout bigla. Kasi pag sa 5-1 up, kasi pag sa ESL or home-based ESL teacher ka, you need to invest, like, kukuha ka ng mga power backups mo, like generator kung kaya mo. Sabi ko dun sa first vlog ko, you need to invest talaga. Natural yun sa mga first timer na teachers, wala talagang ganun, like me. Kasi hindi ko naman provide yun agad-agaran kasi nga, walang pera, walang sahod. And then after that, nawalan ako ng gana. Kasi for example, nag-brand out, tas nagkaklase ka na, tas in between or in the middle of the class, nag-brand out. So yun, minus or kaltas agad ng 100. Pag hindi ka nakasipot ng klase, 150 kasi yung kaltas nila. So, every lesson or every minutes, you have 50 pesos per student. Per 25 minutes, you have 50 pesos. Pero pag absent yung student, may ma-earn ka pa din naman, like half nun, 25 pesos yung ma-earn mo pag wala yung student. So, okay naman siya. Sa experience ko, okay naman siya. Kaso lang, ang problema ko is yung power outage. Kasi wala akong backups eh. Wala akong generator or anong klaseng backup ba kailangan para sa kasi desktop yung gamit ko. Unless if laptop ka, okay lang kahit mag-brown out, di ma-off bigla yung device mo. Pero yung wifi mo, pero at least may backup ka agad ng wifi mo, 'di ba? Unless sa desktop mo kung ma-off siya, talagang wala talaga totally. Mawawala talaga yung internet connection mo, mawawala yung klase mo, off talaga as in off. So, yun, kaltas na naman, ganun. Tas malalate or something like yung klase mo, 5 minutes na lang, matatapos na siya, tas nag-power outage na naman. Yun, may kaltas pa din yun kahit tawag nun is leave early. May kaltas pa din yun, 5 pesos or 3 pesos, I think. Hindi ko alam yun. Kaya ganun, until nawalan na din ako ng gana kasi alam kong mag-burn out dito sa amin. Tsaka, may time na hindi ko
papasukan yung klase ko kasi brownout nga yun, or may internet connection problem, ganun. Tsaka sobrang big problem talaga. Yun naman yung sinasabi nila parati na you need to invest. How can we invest if we don't have enough money to buy backups? So yun, parang naisip ko na mag-quit na lang muna. Today is May 21, so still may estudyante pa din ako nag-book sa akin pero hindi ko na sila sinasalihan. Yun nung last cut-off, nakasali pa ako nun, pero nag-decide ako now na hindi muna ako magpapatuloy ng ESL. So, I will show you my video about my first class and my first student. It is, the student is from Saudi Arabia that time, so pagpasensyahan nyo na ang aking video kasi first time ko nun. Charat! Okay, 3, 2, 1, go! Yeah. Okay, can you see me clearly? What? Can you see me? Yeah. Okay, that's great. So, hi, my name is Teacher Lilian. What is your name? My name is Eileen. Oh, hi, Eileen. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, how are you today? Good. Oh, that's good to hear. All right, now, Eileen, are you ready? Yeah. Okay, so now listen to me and eyes on me. So let's go to the next page. So in here, look in the picture. What can you see in the picture? I see rat go in the house. One more time. You see a Rat. rat. Good. Okay. Can you circle? Can you circle the rat? Oh. Alright, so Eileen, this is a rabbit. Rabbit. Yeah, that's okay. Can you say it one more time? Rabbit. Rabbit. Okay, very good. What else can you see in the picture? Go in the house, but Oh yes, very good. Go in the house. And aside of that, we have here a coin. This is a coin. Yes. Alright. Now, let's read the title. Can you read for me the title? What is the title of this lesson? a perfect heading sport. Sport. That's okay. Can you repeat after me? The perfect. The perfect Hiding spot. spot. Okay, very good. So that's at dito na din matatapos ang ating video for today, and just want to share my experience in 5-1 Talk. And I hope sa mga gustong mag-apply ng ESL ng 5-1 Talk or ng ESL home base, or gusto niyo na mag-home base, dapat ready kayo always and mag-invest talaga po. Yan lang po. Maraming salamat. Have a great day.